Kanina, Mr. Chair, inamin naman ng former commissioners natin dito, no, si former Commissioner Faeldon and La Peña about the TARA at alam nila yon. So gaano po ba ito kalawak, itong sinasabing lagayan system dito sa BOC? Sabihin ko ng lagayan system para para po mas malinaw sa mga nakikinig sa atin. Kasi magkaiba may dalawang definition kasi ang TARA, no? So, Commissioner, gaano kalawak ang TARA system dito sa BOC? Kasi inamin nyo, meron nung panahon ninyo. So hanggang saan ba yan? Umaabot ba yan hanggang sa inyo? Yung mga lagayan system na yan. So ganun din po yung tanong ko kay former Commissioner La Peña. Yung last question, ma'am, hindi po umabot sa akin. Pero gaano kalawak, I believe malawak po. Kasi ito yung, bigla ko lang ng premise, ma'am, para makita nyo how big the TARA system is. At gaano siya ka-prevalent. For my first 6 months, I asked the 12,000 importers and brokers to submit to us list of BOC officials that received TARA. I think until today, wala pang nagsasubmit. So it's a tango. Sayaw to ng dalawa. That's why nakakatakot, mami, kasi walang willing na magreklamong importer and broker. So that's why this TARA system continues to exist. Sige, patulin ko po kayo doon. Siyempre po, walang magsasabi ng gano'n dahil magkakadamayan yung nagbibigay ng TARA at tumatanggap ng lagay. So, pero kayo po, as responsible, most responsible po sa BOC, na kayo yung chair, commissioner, chief commissioner, kayo yung meron dapat na initiative na dapat na mag-imbestiga. Kasi hindi pwedeng sabihin na kahit na alam niyo yan, tapos yung broker, sila mismo ang tatanungin ninyo. Di ba? Dapat, dahil meron din naman kayo sigurong alam sa intelligence, dapat kayo po yung nag-iimbestiga. So hindi niyo po pwedeng ipaubaya doon sa mga broker or doon sa mga nagbibigay ng TARA. Tama po ba ako? Kayo yung command responsibility doon. Kayo may command doon sa BOC. Yes, ma'am. Tama po. Nag-imbestiga ako during my time. That's why I delisted more than 4,000 importers and brokers. But prosecuting them is another thing, ma'am, because without witnesses and evidence directly showing that nagbibigay sila, ang hirap mag-prosecute, ma'am. But in my term, the best I could have done is to delist them, yung more than 4,000. Ang hirap kasi kung walang mag-aamin na importer and broker na ito si Commissioner Faeldon, binigyan ko ng 5,000 na TARA. So yun yung panawagan ko since day one, and I still calling all the importers and brokers until today na please come forward, help the country. Isumbong nila yung kasayawan nila, katango nila sa loob ng customs. Because talagang we are losing so much money every day. Yes, mukhang kulang po, Mr. Chair, yung ginawa po ni Chairman Faeldon doon sa meron kayong 4,000 importers, meron kayong dinilist. Di ba katulad ng ginagawa ng PNP or PIDEA, nagkakaroon ng, parang siniset up o nagkakaroon ng within. Sa inyo po, paano ba mag-imbestiga kung talagang merong naglalagay or tumatanggap? So doon sa 4,000 na dinilistan nyo at doon din sa mga empleyado ng BOC, wala po kayong na-apprehend. At tingin ko kulang ang ginawa ninyo ang Commissioner, no, doon sa effort ninyo. Kasi this is graft and corruption Pinanatili natin ang graft and corruption by not doing something. O kung meron man kayong ginagawang something, kulang, Mr. Chair. Si Commissioner La Peña. Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Well, when I was the commissioner, as I've said earlier, I have talked with the importers, and that's one of the input, the feedback that was given me. And then I asked them also, can you help me address this problem? But nobody came forward. So what I did was to reshuffle yung mga tao sa mga opisina. And then I told the collectors that if you do not hit your target, you will be replaced. At which I did just that. And then at the end of the year, I did not have, I just have about 1 year. I have a surplus collection of 18 billion pesos. So it worked. But what I'm recommending meron po kayong, Mr. Chair, may nahuli kayo na naglalagay at saka tumatanggap ng lagay? None, Your Honor. Because, kahit po ba, Mr. Chair, ito kulang din, Mr. Chair. No, alam nila yung existing na problem, graft and corruption yun yung lagay system Alam, pero yung effort po nung ating nasa mataas na pwesto po ng BOC ay hindi yun hindi yun nagawa na masupil. So katulad pala, naalala ko na, yung ginagawa ng PIDEA, PNP, kung talagang gusto nilang mahuli po talaga, katulad ng parang buy-bust operation. Sana may ginawa kayo sa loob ninyo, sa BOC, kung gusto niyo talagang masolve itong TARA system na ito. Kasi alam niyo naman na meron Ayan, nagsasabi na nga yung broker, tsaka yung legal lang hindi alam, kayo alam nyo. So dapat meron kayong extra effort po kasi kayo militar kayo dati kayo sa intelligence Mas may alam kayo kung paano hulihin yung mga gumagawa ng
hindi maganda sa gobyerno. Di po ba? So, kulang po yung naging effort. Tama po ba, Chairman La Peña, Mr. Chair? Actually, Madam Chair, and Your Honor, I did that. And then when we were just about to implement, nag-back out yung yung subject na tutulong sana sa atin. At the last moment, nag-back out eh. And then I confronted her. Sabi niya, sir, baka yung aking negosyo makompromiso eh. So I understood her. I cannot force her to continue with the project. So that's how it is with the other importers, with the other businessmen, Your Honor. I did it. So, Mr. Chair, hindi lang ito applicable sa droga, no? Sa iba pang mga, even ngayon, di ba, sa Quinta Committee, iniimbestigahan din natin bakit tumataas ang presyo. So, mahalagang makita rin talaga natin dito yung mahalagang papel ng BOC, no, dito sa pag-apprehend sa mga, katulad ng mga nagbibigay ng tara or tumatanggap ng tara. Kasi talagang, kahit na sinong tanongin nyo, alam naman yan eh, na may nangyayaring lagayan sa BOC. Kaya lang hindi yan mapigil at hindi yan masawata. Kasi kahit na kayo po, nasa BOC, na quote-unquote, parang natotolerate natin na wala tayong ginagawang extra effort para matigil ito. Siguro pagdating ni Commissioner Rubio, tanungin din natin ano yung nangyayari ngayon. So, yun po. Mr. Chair, yan na po yung last na question ko. Okay, thank you, Congresswoman Franz Castro. Clarification lang, Attorney Langkay, simula nung 2009 na napasok ka sa Customs, nasa legal department ka na? Yes, sir. Sa So legal you've service never po. been a deputy port collector ng Manila Port? Hindi po. Never? Never. Are you sure? Yes, sir. Sige, okay, thank you. The next to Deputy interpolate... collector, yes, sir. As deputy collector of Hey, Port that's of my Manila. question. So you were a deputy collector Yes, for operations, sir. ng operations, tama? Yes, sir. So, alam mo na merong tara. Ay, Alam mo siguro mayroong tara. Dahil sabi mo kanina, the reason why you don't know because you've been in the legal department. And kinonfirm naman kanina ni Taguba na hindi kasama sa listahan ng bibigyan ng tara, yung legal. Pero nasa port operations ka eh. concurrent po ako sa legal service at the same time. So sa hindi mo deputy alam yun. collector po. Paninindigan mo yun, attorney. Yes, sir. Yes, sir. Sige, salamat. We will go, babalikan natin yon mamaya. So, Mr. here- Chair, gusto ko lang pong sabihin in manifestation na dahil lang po sa TARA system na ito, tumataas ang bilihin ng mga commodities, ang mga important goods. Whether it be rice, lahat. Pero pang rice smuggling tumataas po ang bilihin. Kawawa po ang bayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap tungkol dito. Dahil lang sa TARA system na yan. Dapat, mahinto na yan. Tama ba ako, Commissioner Peldon? Dapat mahinto na yan. Yes, Your Honor. Ikaw naman, Commissioner Peña. Yes, Honor. Your Honor. Oo. Ikaw, attorney. At mahinto na, di ba? It should be stopped, Your Honor. Oh. Yun lang po, Mr. Chair. during your time kasi, when you were the Deputy Port Collector of Manila, maraming ukay-ukay eh. At dumaan sa area nyo. At nang dumaan yan sa inyo, lumusot yan, alam nyong illegal yan. So dahil merong tara. Anyway, babalikan din natin yan.